O, pakinggan natin. Pakinggan natin itong sasabihin netong isang magaling na congressman, putang ina, Representative Bungalon ng Ako Bicol. Meron siyang sinasabi patungkol doon sa pagdulog ni VP Sara sa Supreme Court. Kaya nga may Supreme Court eh. Yan ang pinakamataas na korte sa Pilipinas. Kaya nga mayroong mga motion eh. Kasi pwede mong i-utilize yan basta within the bounds of your rights. Basta karapatan mo yan na tumakbo sa Supreme Court kahit sino ka pa, kahit kriminal ka. Meron kang karapatan. So sinasabi niya is unprecedented. Itong pagtakbo ni VP Sara, putang ina mo, kasino ka? Representative Bungalon ng Ako Bicol, kupal ka, sino ka? Abogado ka ba? Putang ina ka, wala kang alam. Ni-research natin. Itong si Bungalon, hindi naman abogado, nakikialam sa usaping pang-abogado. Tarantado. Mag-abogasya ka muna bago ka makialam. Ngayon, si Boss Dada, nakikialam ka rin naman sa usaping pang-abogado? Hindi ah. Hindi ako nakikialam sa usaping pang-abogado, pero nakikialam ako at ako'y nagkokomento dahil ako'y taxpayers at kasama ito ng aking kalayaan sa pagpapahayag. Ito si Bungalo, nagpapahayag lang din naman ng kanyang kalayaan sa pagpapahayag. Kaya nga sinasabi natin, mali yung kanyang sinasabi. At saka hindi siya saklaw nito. Hindi siya saklaw niyan. Dahil siya po ay sitting congressman. So kung may sasabihin siya, may bias po yan. Di ba? Kasi alam natin, congressman siya. Alam natin, nababayaran sila. Di umano. So may bias siya. Kaya kung magsasalita siya, magsasalita rin tayo. Pwede naman yun, di ba? Pero ito lang masasabi ko. You are talking about yung unprecedented, yung pagpunta ni VP Sara sa Supreme Court. Karapatan niya yun? Karapatan mo yun? Karapatan ko yun? Karapatan ng bawat Pilipino yun? Ba't kayo mga galit? Ginamit lang naman niya yung karapatan niya. Putang ina nyo. Bakit kapag kayo ang umaatake, tuwan-tuwa kayo, pero kapag kami ang umatake, gigil na gigil kayo? Ano sasabihin nitong tokmol na to? Rosalie, ayon kay Congressman Bungalon, wala pa bang impeached official na dumulog sa Supreme Court upang ipahinto ang impeachment proceedings? Tinan mo kung gaano kabobo ha. Lahat ng mga ini-impeach na mga impeachable officials, hindi naman daw tumakbo sa Supreme Court. Putang ina, kasalanan pa ba ni VP Sara yun? Kasalanan ba ni VP Sara yun? Ha? Ganito na lang. Sir, baka kaya hindi sila dumulog sa Supreme Court dahil nung mga Congress na yan, nung nag-file sila ng impeachment, baka dumaan sa tamang proseso. Halimbawa, yung kay Davide, yung kay Erap, yung kay Sereno, yung kay Corona. Baka dumaan yan sa tamang proseso. Baka hindi katulad nung sa inyo na hindi dumaan sa tamang proseso dahil nga mga pulpul kayo dyan eh. Baka kaya hindi nag-file sa Supreme Court etong mga ibang na-impeach or kinasuhan ng impeachment dyan sa Kongreso. It's because tama yung proseso nung pagpa-file ng impeachment sa kanila sa Kongreso. That is why hindi sila nagpunta ng Supreme Court. Dito nga, meron ngang grounds. Ang Attorney Torion and Attorney Delgra kasama ang Banateros at saka si VP Sara, meron nga siyang nakikitang mali. Grounds para siya ay mag-petition for certiorari dyan sa Kongreso. Kaya ganun, ginamit niya yun. So anong pakialam ni VP Sara sa mga nakaraang mga impeachment? Wala na siyang pakialam doon. Ang pakialam niya yung sarili niya. And if being a lawyer, ayun ang nakikita niyang isang paraan para itong mga congressman mabisto yung kabulastugan, miski ako gagawin ko yun. And sigurado ako, miski ikaw gagawin mo yun. Aga, ipinunto ni House Assistant Majority Leader Ako Bicol Party List Representative Zil Bongalon na sa kasaysayan anya ng Philippine impeachment cases, wala pang dumulog sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment process. Ano naman, kung wala pang dumulog, it's their problem.
Oo, hindi nila ginamit yung kanilang opportunity. Hindi nila inexhaust lahat ng proper or legal remedies. It's not the fault of Inday Sara. It's not the fault of Banateros and Attorney Torion. All of us merong mga karapatan and this is within our rights. So what is wrong? Anong mali? Representative Bungalon, anong masama doon? Oh, masama ba yung ginawa? Illegal ba ito? Unconstitutional ba ito? Kung wala, babayaan mong umandar ang proseso. You are always talking about check and balances. Ito, ginagamit nga natin yung check and balances. Nakita kami ng pag-abuso sa Kongreso, so we need to run sa isang institusyon na alam namin na hindi corrupt. Hindi ba? Hindi anya pinahinto ni na dating Chief Justice Renato Corona at former Ombudsman Merceditas Gutierrez ang kanilang impeachment sa pamamagitan ng korte. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa. Handa na siya sa depensa niya. And sino ba may sabi na kapag ikaw'y dumulog sa Supreme Court, hindi ka handa sa depensa mo? That is actually part of her defense. As early as now, she's defending herself already from all of you motherfuckers. Oo, sa totoo lang, this is part of her defense. What is she doing now? She's defending herself. What are you talking about? Sinasabi mong kailangan paghandaan na lang niya. Gago! Ang legal counsel ni VP Sara, putang ina mo. Kahit siguro kumain ka ng maraming diploma, puta, hindi mo maaabot yung credentials nila. Kung isa ka lang party list representative na kaya nanalo dahil maraming pera si Zaldico. Kaya wag kang magmalaki na feeling mo nandiyan ka sa Kongreso dahil minahal ka ng tao, hindi. Kaya ka nandiyan sa Kongreso dahil mayaman si Zaldico. Dahil mayaman ang Ako Bicol Party List, kayang bilhin ng lahat ng mga Bicolano, di umano. Kaya wag kang magmayabang na parang putang ina mo. You're high and mighty na you can talk about VP Sara, you can talk like this to VP Sara, kupal ka. Sino ka ba? Binoto ka ba ng ilang milyon? Tangina ka? Ilan libo na nga lang yung boto nyo. Ilan libo na lang yung boto nyo ni Zaldico. Naghati pa kayo eh. Tangina, kung makapagsalita ka, you're just a second nominee. You are just a party list representative. You're not even voted by you are only voted by a handful of people. Percentage ng botante yung bumoto sa inyo. Hindi kayo importante, sa totoo lang, kayo mga party list. Dapat nga diyan sa Kongreso kayo yung mga pinakawalang mga silbi. As kung maapagyabang ka, you're talking about the Vice President of the Philippines voted by what? By 32 million Filipinos. Puta, ano na bang pagmamalaki mo sa probinsya mo? Diyan sa Bicol, Bungalon. Ano na bang nagawa mo sa probinsya mo? Yung mga proyekto nyong sablay, yung mga diki nyong gumuguho, yung yumaman lalo, yung bossing mong si Zaldico, di umano. Ito si VP Sara, mayor ng Davao, punta kang Davao. Kahit maglakad ka na nakahubo doon, walang mangyayari sa'yo masama. Yung mangyabang mo, kala mo naman kung sino ka. Tayo na, totoy ka pa. Bago ka lang sa Kongreso, putang ina, kung makaasta ka, kala mo pag-aari mo na Pilipinas. Pati Supreme Court, pinabawalan nyo na gawin nila yung trabaho nila. Pati si VP Sara, pinabawalan nyo na i-exhaust yung kanyang legal. Palibasa, wala kang alam siguro talaga sa batas dahil hindi ka naman abogado eh. Dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complex. Bakit dumulog? Dumulog sa Supreme Court para questionin yung legalidad. Questionin yung legalidad. Legal ba yung ginawa ninyo? Kung legal yung ginawa nyo, hindi ka na dapat natatae sa kakapaliwanag mo, Bungalon. Diba? Dapat hindi ka natatae sa kakapaliwanag mo tungkol dito sa mga issues na to. You should be so confident to keep your mouth shut and just wait for the Supreme Court to rule. In behalf of in favor of the Congress. Kung alam nyo na nagawa nyo ng maayos yung trabaho nyo. Kung alam nyo sa sarili ninyo na walang irregularidad na nangyari dyan, hindi kayo magre-react. Kung ako ikaw, kung ako yung isa sa mga congressman na
Pumirma ako, naintindihan ko itong mga papeles na ito at pinirmahan ko dahil sa paniniwala ko, sa pantaha ko, dapat ma-impeach si VP Sara. Hindi ako dapat na nagko-comment. Why? Kasi ako alam ko sa sarili ko, malakas yung kaso namin. Alam ko sa sarili ko na dumaan itong impeachment complaint na to sa Kongreso ng maayos. Smooth, walang shortcut. Oh, kasi kung gano'n, hindi na ako magsasalita. Ang comment ko dyan, ganito. Tama lang naman na i-exhaust ni VP Sara ang kanyang mga legal remedies na ito dahil ito ay kasama yan sa kanyang karapatan bilang isang Pilipino. Ngayon, ako bilang isang congressman at ako isa sa mga pumirma dyan, naniniwala ako dumaan yan sa tamang proseso. So, hindi ako kabado. Alam ko that the Supreme Court will decide in favor of the Congress. So, I'll just wait for that. O, hindi ba? Kasi tingnan mo, if the Supreme Court will decide in favor of you, that's -1 na kagad kay VP Sara. Nanalo na kagad kayo sa unang legal battles pa lang. Sa unang legal battle pa lang, 'di ba? Nanalo na kayo. Oh, 'di ba? So what more? Diyan sa impeachment court, di easy na lang din sa inyo 'yan. Hindi ba ganun lang naman yun? Pero bakit kayo kabadong-kabado? Bakit kayo galit na karapatan naman ni VP Sara yun, pero bakit ayaw niyong ibigay? Ibig sabihin, galit lang talaga kayo kay VP Sara. Pangalawa, baka talagang hinukos-pokos niyo yan. Complaint laban sa kanya. Giit ni Congressman Bongalon na isa ring House Impeachment Prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Sa halip niyang ipresenta ang kanyang Bobo. Hindi gawain ito ng kayang linisin yung kanyang pangalan. Putang ina mo, ngayon pa nga lang nililinis na yung pangalan niya eh. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Ngayon pa lang nililinis na nga niya yung pangalan niya. Sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang sinimulan na ni VP Sara yung depensa niya sa sarili niya eh. Pinagsasasabi mo, bobo ang putyan to.